Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong Mo, Sagot Ko. So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics. Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot, pwede nyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber, pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Christian Bantugan. Bro J, naabay panawag na hango sa Biblia? So meron ba raw panawag na orasyon na galing sa Biblia? Bawal din sa Biblia ang sumangguni sa mga espiritu. So ang tinutukoy ni Christian ay yung panawag ng mga magkukulam, ganun, para pasapiin. Yun siguro yung ano niya, yung pinupunto niya. So walang ganun. Pinagbabawal yan sa Biblia, yung divination. Mababasa niyo yan doon sa Old Testament. At ang ating pangalawang tanong ay mula kay Vincent. Si Yahweh at Yahuwah ay isa lang ba? Kung sa religion ang pagbabasihan mo, oo, isa lang sila. Pero kung i-research mo ang kwento ng mga Anunnaki na kinopya lang ng mga simbahan, kinopya ng mga religious society, ibang entity sila. Si Yahweh ay si Enlil. Si Yahuwah ay si Marduk, aka Amun-Ra o Baal. Sa Pinoy occult, kilala siya bilang Infinito Dios. Ang Bible kasi remix na yan eh. Nagkahalo-halong epika na yan. Ginawang canonized kuno nila na yun kuno ang legit. Tapos, ayun, ginawa ng basihan ng mga relihiyosong grupo para kontrolin yung mga tao. Ang susunod na question ay username lang, walang pangalan. Pero rekta na tayo sa kanyang tanong. Medyo mahaba kasi yung comment niya eh. Ang tanong niya ay, ano ang magandang orasyon pangsara ng sarili? O yung pang-proteksyon, pang-selyo, ganon. Hindi ako masyadong umaasa sa orasyon eh. Mas maganda kung white light meditation yung gamitin mo. Kasi hindi ka nagtatawag ng mga Diyos-Diyosan o sinumang mga espiritu o Diyos o mga deity. Kasi yung mga sinasamba yung mga deity, pag tinraidor kayo ng mga yan, wala na kayong proteksyon. Pero kung white light protection yung gamitin nyo, yung shield nyo, kahit hindi kayo tumawag sa mga Diyos-Diyosan o mga ano pa mang kinukonsider nyong Diyos, hindi kayo mawawalan ng shield. It's because universal power yan. Psychic energy yan na babalot sa'yo. Para sa akin, yung protection na galing sa isang deity, secondary na lang yon. Kailangan talaga yung meditation, yung white light na shield. Ang ating pangatlong tanong ay mula kay Don Norte. Ito yung ating main topic ngayon, yung padugo sa bahay. Ang ganyang pamamaraan ay ginaya yan mula sa mga sinaunang Pilipino nung hindi pa dumating ang mga Kastila. Maraming purpose niyan, hindi lang sa bahay, pati rin sa mga ibang mga istruktura. Kasi pinaniwalaan niya ng mga sinaunang Pilipino na kapag pinaduguan mo ang isang bahay, ay pinamamahayan yan o nilalapitan yan ng deity o ng Diyos na sinasamba mo. At doon siya mamalagi ang kanyang imprint o ang kanyang presensya. At meron pang isang purpose ng padugo bilang alay. So, inaalay mo yan, hindi ka pwedeng basta na lang magpadugo. Mali yung ginagawa ng mga construction worker.
yung mga contractor, mga engineers, pasintabi lang po ha, pasensya na po. Mali yang magpapadugo ka na lang agad na wala kang pinapatungkulan na diwata. Kasi alay yan eh. Para yung imprint, yung thought form ng diwata na yon, ibibless niya doon. So, di pwede na magpadugo ka lang tapos wala kang pinapatungkulan. So, sinong dadapo dyan? Hindi, kung sino-sinong espiritu lang, kung sino-sinong elemento. Kaya yung mga nagpapadugo ng bahay na hindi alam yung ginagawa nila, kadalasan dyan yung bahay nila naging infested na ng iba't ibang elemento, binabahayan na o pinamamahayan na ng mga negative entity. Kasi akala nila para sa kanila yon. Dapat, kung mag-alay ka, magpadugo ka, ay dapat meron kang pinapatungkulan na diwata, pangalan ng diwata, ng deity, o kahit kay Bathala, Bathalang Ama, Bathalang Ina, o kung sino mang deity na sinasamba ng gumawa ng ritual. Kung albularyo yung gumawa ng ritual, dapat alam niya kung kanino niya pinapatungkol yung alay na dugo na yon. Kaya kung iwisik lang yun doon, kalukuhan yan. Yung iba para itaboy daw. Hindi yan pang taboy, pang alay yan. Kaya natataboy yung dating nakatira kasi tumawag ka ng mas malakas na diwata. Inalay mo yung dugo, darating yung diwata, so i-imprint niya yung thought form niya doon, yung presensya niya. Kaya matatakot yung mga lower rank na entity, aalis. Yan yung konsepto ng padugo. Mali kasi yung Pinoy eh. Ang dami talagang kalokohan ng Pinoy. Kung ikaw naman ay hindi ka naman katutubo, ikaw ay Kristiyano o ikaw ay Katoliko, mas okay na lagyan mo na lang ng Saint Benedict medal na bindisyonan ng pare. Alam mo, kahit hindi ako Katoliko, pinopromote ko na Saint Benedict medal na bindisyonan ng pare. It's because walang ibang tinatawagan na pangalan yung pare, kundi si Christ lang, si Jesus lang. Kung albularyo kasi mag-bless niyan, daming inuusal niyan, iba't ibang pangalan. Akala kasi nila, isang Diyos lang yon. Tapos, inuusalan pa yan ng imok, gidok, dok, yung kuder nila. Sa infinito Diyos naman yon, hindi naman yun kay Kristo. At lalong-lalo na, hindi kay San Benito. So, dapat kung mag-bless ka ng Saint Benedict medal, pinapatungkulan mo si San Benito. At sino ba ang sinasamba ni San Benito nung nabubuhay pa siya? Si Jesus Christ, God the Father, Holy Spirit. O yan, dapat. Hindi ibang mga pangalan yung tatawagin mo. Kasi kalokohan na yan. Balik tayo sa padugo So, yun yung punto kung para saan yun. Yun ay alay para sa diwata na tatawagin mo. Para mapaalis niya yung mga existing na mga nakatira doon. Kasi all in all, sa mundo ng mga engkanto o mga other worldly being, yung diwata ang may malakas na presensya o kapangyarihan. And aside sa pagdidiwata, meron ding padugo na demonic. Tulad nung nag-aalay ng mga dugo ng bata na hinahalo sa simento para doon sa mga tulay o mga malalaking gusali. Ang purpose niyan, para magtawag ka ng demonyo na tumira doon. At yung demonyo na yon, i-assume niya o kukuhanin niya yung imahe o imprint ng espiritu ng bata. Kawawa yung bata kasi hindi yun makapag-reincarnate o hindi yun makapunta sa spirit world kasi hahawakan yun ng demonyo. Gagawin yung kasangkapan. Doon sila maninirahan sa tulay o sa mga gusali na malalaki na ginamitan ng padugo ng dugo ng tao. Ibang level na kasi pag dugo ng tao na yung inalay mo. Ibang espiritu na ang natatawag mo. Ang mga diwata, kahit mga fallen angel din yan, pero hindi sila mga garapal Kahit papano may mga paninindigan pa rin ang mga yan. Kaya hindi yan na-attract sa dugo ng mga bata o ng tao.
yung mga demons na talaga, yung mga high rank na demons na a-attract sa mga padugo na gamit ang dugo ng tao. Kaya nga yung iba mga antingero, yung gumagamit ng mga bao, isang mata, walang mata, ganun. Kung ang gamit nila ay gagamitin nila sa kaliwa, pang lupa na aral, hinahaluan nila yan ng dugo nila, pinapatakan nila ng dugo nila para maka-attract ng gabay. Di ko na lang sasabihin kung anong klaseng gabay, kayo na lang mag-analyze dyan. So, Don Norte, I hope na sagot ko yung tanong mo. Salamat sa magandang tanong na to ha. And please keep supporting my channel. Ang next question ay mula kay Cayetano Muraka. Good day, maaari bang magbigay ng DT na isang beses lang sa isang linggo dadasalan mo? Alam mo, kahit anong klaseng DT o kahit sino, hindi yan pwedeng isasali mo yung katamaran at yung pagdidibusyon. Kasi yung dibusyon, kusang loob yan eh. Hindi mo kailangang mapagod o hindi mo kailangang pumili na isang beses sa isang linggo lang. It's because busy ka or kung anong merong rason ka. Ang pagdidibusyon kasi DT, commitment yan eh. Hindi ka pwedeng maglagay ng sarili mong terms na yan lang ay bibigay mo ng araw. Ikaw yung nagdidibusyon, hindi yung DT. Ikaw yung nagdadasal, hindi yung DT. Kaya ikaw dapat ang mag-adjust. So, kung gusto mo yung mga hindi uhaw sa panalangin, yung mga sinasamba na mga simbahan ngayon. Kasi isang beses sa isang linggo lang naman sumasamba yung mga tao eh. So, dapat, yung pagdarasal kasi, hindi yan in your own terms eh. Dapat, yung terms ng DT, yung requirement ng DT, ikaw ang mag-adjust. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kits, until next topic. Thank you.